Isa't isa. No, sapagkat tayo po'y patungo sa ating Christmas fellowship at tayo rin po'y naghahanda, no? Because dahil next year ay paghahandaan natin naman, nakapokus naman tayo, yung magpapokus naman tayo para sa ating pong ika-31 anibersaryo. Kaya't minamabuti ko na rin na patibayin yung relasyon ng bawat isa sa kanyang kapatid. Ha? At ganun din ay huwag nating mapabayaan ang ating church. Ha? Sapagkat walang tagumpay ang church, no? Lalo tigit nakaharap tayo sa ating anniversary kung hindi ayos ang relasyon ng bawat isa sa kanyang kapatid. Ha? Okay, now 1 Corinthians chapter 6. Okay, unang Korinto, kapitulo 6. Ating babasahin verse number 1 to number 8. 1 Corinthians 6, 1 to number 8. Verse number 1, there any of you, kaya mo, Tagalog, nangangahas ba ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga unbeliever at hindi sa harapan ng mga believer? Nakatibo yan? Nakatibo? Nag-aaway-aaway sila? Naghahablahan. Kata niyo po, sila, no, sa isa't isa, sa harapan ng mga believer, ng mga unbeliever. Alright? That is number 2. Hindi ba nyo nalalaman na ang mga banal, ang mga Kristiyano ay hahatol sa sanlibutan at kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi ba dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Nagpakita po ito na anumang maging problema ng isa't isa sa kapatiran ay napakaliit na bagay yan. Compare sa isang araw mo lang ngayon ay tatayo po tayo na bilang witness habang hahatulan ng Panginoong Jesucristo ang sanlibutan na nagtakwil sa Kanya. Nawan niyo ba yun? Verse number 3. Hindi ba nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na dito lang sa lupa? Nakatingin po yan? Amen? Sino mga anghel yon? Ha? Okay, yung mga sumama kay Satan. Ha? Number 4. If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are at least esteemed in the church. Kung kayo ngay mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Kita niyo po yan? Amen? Ang ibig ng Lord, matutuhan natin na anumang suliranin sa loob ng church, pang church yun. Hindi dapat yun aabot sa mga unbeliever. Hindi dapat pag-uusapan ng mga unbeliever ang problema ng church. Hindi dapat. Ang mag-uusap noon ay ang mga miyembro sa church. Amen, Christian? Amen? Oh, alright. Notice number 5. I speak to your what? Oh, okay. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ganito lang yun? Ha? Tayong lahat. Ready, 5. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ano? Di yata't wala bang sino man sa inyo? Isa mang marunong mag-ayos ng mga problema ng kapatiran. Talagang dapat mayroong mga membro na mature enough na tatayo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Upang mag-ayos, anumang suliranin mayroon ng bawat isa. Amen? Amen? Number 6. Okay. Dahil lahat. Kundi ang kapatid, okay, ay nagkikipag-usapin laban sa kapatid. Ito yun, ano yung tawag doon? Dinadala sa korte. Dinadala sa korte. Yung problema, anong tawag doon? Naghahablahan sila. Kata niyo po, kukuha ng lawyer yung isa, unsaved. Maliwanag ba? Kukuha din ng lawyer yung isa, unsaved. At yung pinakang judge, unsaved din. Kita nyo, ang hinahatulan, mga saved.
Okay, kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi, what? Lakas, mananampalataya. Number 7. Okay, ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo, ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Kita niyo po yan? Bakit hindi ba gusto ninyo tiisin ang mga kalikuan? Talagang ang turo ay what? Magpasensyahan, magpalampasan. Kaya niyo ba? Ang problema dito ay ayaw magbigay. Ayaw magpalampas ang sino man. At ang nangyari, yung problema ay umabot sa korte. Kita niyo po? Naghahablahan sila. Amen? At ang hahatol is what? Unsaved. Sino hahatulan? Saved. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo na kayo-kayo ay magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi ba gusto niyo tiisin ang mga kakalikuan? Bakit hindi ba gusto kayo ay padaya? Number 8, mulit kayo rin ang nagsisigawan ng kalikuan at nagdaray, at ito'y sa inyong mga kapatid ninyo. Ito niyo po, lumalabas, anong problema nila? Okay, meron silang mga, anong tawag doon? Nagdadayaan sila, naghahablahan sila. Okay? Na pinakita rito na isang kahiyahiyang bagay na mangyari po iyan. Emigisan? Kaya ngayong gabi, ating pag-uusapan, hindi yung mga malaking kasalanan. Hindi yung adultery, murder, or robbery, hindi. Okay, bagkus ang ating pag-uusapan, yes, bagamat ito po'y evil, marumi sa harap ng Panginoon, pero ito po'y nakukomit ng mga believer. At ito po'y common sins na nagaganap sa gitna ng mga mananampalataya. Kaya sa most common sins among the Christians. Okay. Nakita niyo po, ito yung nangyari sa church, yung sa early church, sa mga nauna pa. At ito po'y nalagay dito upang magsilbing aral po sa atin para huwag mangyari po sa atin. Alright? So Lord, ako po yung patnubayan sa aming pong magiging paksa ngayon pong gabi. Hinihiling ko po ang iyong patuloy pong pagtuturo sa iyong abang lingkod na napapasakop lamang sa iyo, umaasa po lamang sa iyo upang ako'y gamitin mo, at hinihiling ko rin ang pagtuturo mo at pagbibigay ng unawa sa iyong mga anak sa gabi po na ito. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Alright. Yes, most common sins among the Christian. Alright? Yes, hindi po ito big sin, but it leads. Hindi po ito malaking kasalanan, pero ito po yung maghahatid sa higit na mas malaki. Kung hindi po ito mapag-uusapan at kung hindi po ito maipapaalala sa bawat isa. Now, itong Corinthian church ay New Testament church. Alright? Kung tutusin ay magaling na church. Alright? Pero sa panahon huli, makita niyo po, na minsan ay talagang nagkapakita sila, para bang very holy sila, very faithful, pero bang huli, magbabago. Minsan, kapuri-puri, pero minsan talagang napapagalitan sila ni Panginoon sapagkat talagang nakakatagpo sa kanila ng away-away. At hindi magandang pagpapasunod sa bawat isa. Alright, so ngayon, ano yung number 1 na common sins sa gitna ng mga mananampalataya na dapat ay bantayan at pakaiwasan? Number 1 is what? Inconsistency. Inconsistency. Ito po'y common. Pangkaraniwan na nagaganap at makikita nyo sa bawat church ng Panginoon. Ano yung number 1? Number 1, inconsistency. Now, Proverbs 24:21. Ibig kong makita niyo po na ayaw ng Diyos nito. Ayaw niya na matagpuan tayo na tayo po'y pabago-bago. Ayaw niya. Alright? Meron siyang binanggit na ibig ko sana, kung kayo ay mainit,
mainit kayo. Ibig ko sana kung kayo mali, malamig kayo. Alright? Ayaw niya lang babago-bago. Now, Proverbs 24:21. Alright, tignan niyo po. Ano ang bilin niya? Mula pa Old Testament, no? Ipinakita niya na ayaw niya ng Kristiyanong pabago-bago. 24:21, nakita niyo po? Ready? Tayo lahat. My son, fear thou the Lord and the King. And then what? Meddle not. Huwag kayong makikisama. Huwag kayong makikisama. No? Saan? With them that are what? Given to change. Kita niyo po? Kita niyo po? Kung makakita ka ng tinatawag na kapatiran, pero siya pabago-bago, pabago-bago, sabi ng Diyos, meddle not. Huwag kang makisama sa kanila. Maliwanag ba? Ito yung common sin na makikita niyo po sa maraming mananampalataya sa kasalukuyan. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan matapat, minsan hindi matapat. Minsan nariyan, minsan madalas wala riyan. Immigration, anong kasalanan niyan? Bakalakas, inconsistency. Alright, pabago-bago. Okay, walang pagpapatuloy. Now, let me remind you, faithfulness is a must in the Christian life. Faithfulness is a must in the walk of the believer. Importante yan. No? We need to learn how to be consistent sa ating Christian life. Amen, Kisan? We need to learn. Okay. We need to decide na ano man ang mangyari, hindi ako magbabago sa Panginoon. Alright? Ito po'y common. No? Okay, kaya nga, we need to learn how to be consistent. Unang-una, in our love for the Lord. Okay, number one, we need to learn how to be consistent. Number one, in what? Pakalakas. In our love for the Lord. Ito yung number one. Huwag tayong magbabago sa ating pag-ibig sa Panginoon. O hindi ba si Peter? Amen? Sabi kahapon, iiwan ka ng lahat, pero hindi kita iiwan. Maliwanag ba? Pero kinagabihan lang ay ipinagkanulo niya ang Panginoon. Maliwanag? Sinabi niyang, hindi ko siya kilala. O, nung magtagpo sila ng Lord, anong sabi ng Lord? Peter, lovest thou me more than this? Alam ng Panginoon, hindi ba? Alam ng Panginoon, ang dali mong magbago. Alright? Kaya nga, we need to learn how to be consistent in our love for the Lord. Okay? Now, listen, love for the Lord needs to be genuine. Ulitin ko, ang pag-ibig sa Panginoon ay dapat tunay. Walang pagkukunwari. Amen? Pag-ibig sa Lord na hindi ito nanggagaling lamang sa bibig, kundi talagang ito'y galing sa kaibuturan ng ating puso. Amen, kisan? Huwag tayong maging parang Pentecostal, parang charismatic. Bukang bibig lagi ay Panginoon, pero malayo naman ang puso kay Kristo. Okay? Remember, Luke 6:46, tingin nga tatamba. Luke 6:46. Tayo ng Lord ng pag-ibig na binabanggit, pero malayo naman sa puso. Luke 6:46. Pakibasa ka ng malakas. Ready? And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Hindi naman nyo ginagawa yung aking mga sinasabi. Wag tayong katagpuan ng Lord na ang pag-ibig natin ay bukang bibig lamang. Okay, kaya nga, ito yung common, no? Inconsistency. Alright? Kaya marami mga churches, no? Taon-taon.
Nakikita nyo, babago-bago yung muka ng nasa harapan. Huwag sana mangyari sa atin. Amen? Amen? Okay. Pangalawa, in our love for the church. Una, alright, okay, we need to learn how to be consistent sa ating pag-ibig sa Panginoon. Pangalawa, sa ating pag-ibig sa church. Liwanag ba? Huwag tayong magbago. Pakaibigin natin ang church ng Panginoon. Maliwanag ba? Walang ibang magmamalasakit sa church na ito, kundi ikaw at ako lang. Alright? Hindi natin pwedeng iasa ang church natin sa kung kani-kanino lang. No? Ito po yung ating pare-parehong pananagutan sa Panginoon. Amen? Amen, Christian? Don't forget. Okay, ikaw kabilang ka sa church. Kung ano ka, yon ang tingin ng tao. Kung ano ang tingin ng tao sa'yo, yun din ang tingin ng church, ng tao sa church mo. Maliwanag ba? Okay. Kaya we need to learn how to, we need to learn paano natin iibigin ang Panginoon at ganun din ang ating pa natin iibigin ang church ng Panginoon Kristo. Pangalawa, immaturity. Immaturity. Alright? Ano ibig sabihin? Hindi mabuti, hindi tama na ang Kristiyano ay nananatiling infant sa kanyang Christian life. Hindi ito maganda, hindi po ito mabuti. Pero ito po yung common sins sa gitna ng mga mananampalataya. Alright? Sa bawat churches ay makakatagpo ka na mga miyembrong sa tinagal-tagal ng Panginoon ay infant pa rin sa kanyang Christian life. Okay? Yes, tama lamang sapagkat lahat ay nagsisimula sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Tama, di ba? Pero ang goal ng Calvary Bible of the Church is to see the members the members growing in the faith, hindi ba? Yun ang goal natin. No, the goal is what? To keep maturing, to keep in growing. Yun ang ating goal. All right. Now, in 1 Corinthians 3, 1-3, pansinin niyo po ito, ha? Ito po ay New Testament church. 1 Corinthians 3, 1-3. At ito po binigay sa atin, nasulat ito upang magsilbing aral sa atin pare-pareho. 1 Corinthians 3, 1-3. Verse number 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto what? Babes in Christ. Kaya niyo po? Okay? Ito po yung Corinthian church, New Testament church, na pinasturan ni Apostle Pablo. Pero sa gitna nila ay naroon ang maraming mga baby pa rin sa pananampalataya. Number 2, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Number 3 tayo lahat. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying, strife, and division, hindi ba't kayo ay mga karnal at kayo ay nagsisilakad na para mga unbeliever? Okay? Una, na talagang makikita mong laganap at common sin sa gitna ng mga mananampalataya is what? Inconsistency na sana ay huwag makita sa atin. Amen, Christian? Sana lahat ng ating members ay talagang meron silang naging kapasyahan na hindi ako magbabago. Amen? Pero ito po yung common. Kaya nga sabi ko, huwag tayong magbago ng ating pag-ibig sa Panginoon Kristo. Pangalawa, huwag tayong magbago sa ating pag-ibig sa church ng ating Panginoon. Ano yung pangalawang common sins? Ano yung pangalawa? Immaturity. Alright? Ulitin ko, hindi ito mabuti. Hindi tama na ang mga members sa church ay marami ang nananatiling sanggol sa pananampalataya. Amen, Christian? Amen? But of course, hindi mo pwede itong i-require. Ang sa atin is what? Sa magitan ng pagtutulong sa Sunday School, sa magitan ng preaching ay mahamon sila. Naiwan nyo
ang pagkain lamang ng gatas. Hindi kayo lalag. Okay, Romans 14, 1 to 4. Sundan niyo ka, Romans 14, 1 to 4. Okay, andyan na kayo? Alright, sabay-sabay ha, sabay-sabay. Sundan niyo ako. Ready? 14. Alright, now, kausap ni Pablo ang church sa Rome. Ha? Alright. Sabi ni Pablo, him that is weak in the faith, receive you, but not to doubtful disputation. Kasi niyo po, yung mahihina pa ang pananampalataya, tangkapin niyo na rin. Pero wag niyong pagtalunan. Nakatipo yan? Nakatipo? Verse number 2, for one believeth that he may eat all things, another who is what? Weak, eateth herbs. Talagang sa bawat churches ay meron salamat, meron pa rin yung mahina ang pananampalataya. But meron din naman na malalakas. Notice number 3, let not him that eateth what? Despise him that eateth not. Alright? Kaya nga, kung kayong malalakas ang faith, wag nyo namang, ano Tagalog despise? Ano yung Tagalog despise? Lakas. Hamakin yung mahihina. Malimag ba? Amen? Salamat kung strong ang faith mo, pero wag mong hawakin yung mahihina ang faith. Maliwanag ba? Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth not. For God hath what? Lakas. For God hath what? Kita mo? Okay. Kung ang Diyos natanggap siya, di tanggapin mo rin. Maliwanag ba sa atin? Verse number 4, ready? Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Tayong lahat ay pare-parehong servant lang ng Panginoon. Hindi tayo maghahatulan, ang master ang siyang hahatol. Okay? But of course, maging maingat tayo. No? Samagat ito po'y common sense sa gitna ng mga mananampalataya. Ano yung number 1 na common? Na lagi mo makita? Inconsistency. Amen? Maging aral sa iyo ito. Alright? Huwag tayo magbabaga. Pangalawa, na makikita mong common sense what? Pakalakas, immaturity. Ulit, hindi mabuti na manatiling sanggol sa pananampalataya. Ang ating goal is what? Paglago. Paglago. Amen? Amen? Kaya ngayon, kung makakita ka ng immature sa Church, don't despise them. Huwag mo naman silang hamakin. Amen? Huwag mo silang hatulan. Amen, Christian? Sapagat pare-pareho lamang tayong what? Servant. Ang paghatol, nasa master. Ang ating Panginoon. Ha? Okay? Kaya nga, through encouragement, teaching, preaching, naroon. Pag-pray natin na doon ay lumagot, tumibay sila pare-pareho. Okay? Na bakit hindi mabuting manatiling infant ang Kristiyano? Bakit hindi mabuti? Because immaturity will lead to envy, strife, and division. Balikan niyo po yung 1 Corinthians 3, 1 to 3. Okay? Hindi ba't nagkaroon doon ng away-away? Hindi ba't nagkaroon doon ng pagkakampi-kampi? Hindi ba't nagkaroon doon ng division? At hindi ba't nagkaroon doon ng ano yung ating binasa kanina? Demandahan. Nakanya po ako? Amen? Now, ano ang ugat ng lahat ng division at demandahan at away-away? Anong ugat ng lahat? Anong ugat ng lahat? Immaturity. Anong ugat ng lahat? Immaturity. Amen? Carnality, immaturity, yun ang bunga ng lahat. Alright? Nag-aaway-away sila. No? Now, ang Diyos ay nagsalita sa atin about unity among the believers, hindi ba?
Ephesians chapter 4. Okay. 4. Ito niyo po. Kaya ibig ng Lord, mag-mature tayo pare-pareho. No? Okay. Sabagat talagang hindi mabuti na manatiling sanggol sa faith. Okay? Sabagat immaturity, it always leads to envy, inggitan, away-away, at bandang huli, division. Alright? Now, in Ephesians chapter 4, ang Panginoon ay nangusap patungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng kapatiran. Ephesians chapter 4, andyan na kayo? Ready? Basa. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Now, pansinin po, endeavoring. Ang pagkakaisa ay pinagsusumikapan. Ulitin ko ha, ang pagkakaisa, ang unity ay pinagsusumikapan ng bawat miyembro. Ulitin ko ha, hindi ito basta-basta nangyayari. Ang unity ay what? Ito ay what? Pinagsisikapan. Amen? At kung kinakailangan ay pagtiisan mo yung isa. Pagpasensyahan mo yung isa. Kabilang yun sa salitang endeavoring. To keep what? The unity of the Spirit in the bond of peace. Okay? Amen, Gisan? Okay. Now, nakaharap tayo sa ating Christmas fellowship, nakaharap tayo sa evangelistic campaign, nakaharap tayo next year sa ating church anniversary, kaya ngayon pa lang, pagsumikapan natin ang unity sa gitna ng ating church. Amen, Gisan? Amen? Amen? Okay. Pagsumikapan natin. Alright? Na walang strife, envy, division sa ating kalagitnaan. Ha? Amen? Amen? In Psalms 133, verse number 1. Popular sa atin to. Okay, anong sabi ng Psalms 133, verse number 1? Anong sabi doon? Behold, how good to dwell together. In what? In unity. Behold, okay, you see? Alright. Now, ngayon, sino nagsasalita rito? Ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ito mo? Okay. Ano yung sabihin ng salitang pleasant? Ano yung pleasant? Beautiful. Ano yung pleasant? Beautiful. Ano yung pleasant? Go ito yung pleasant. Sabi ng Lord, yung unity ay what? Pleasant. Ano yung pleasant ulit? Beautiful. Sa mata ng Diyos, napakaganda ng unity. Okay? Sa magkakapatid sa Panginoon. Okay? Now, why is unity so beautiful? Dalawang bagay. Bakit maganda ang unity? Unang-una, it is God's desire. Unity is God's desire for the brethren. Yes, it is the desire of our Lord. Talagang ninanasan niya yan. Makita yung pagkakaisa ng kapatiran. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Oh. Okay. Parang magulang din. Kapag yung magulang, ang nakikita niya, yung mga anak niya nagtatalo-talo lagi may argumento, nag-aaway-away, masakit yun sa puso ng isang magulang. Maliwanag ba sa atin yun? Ganon din ang Panginoon. Masakit sa puso ng Diyos kapag ang nakikita niya sa gitna ng church ay what? Strife, envying, division. Masakit yun sa Panginoon. Sapagat ang desire ng Lord is what? Pakilakas. Ano ang desire ng Lord sa church? Unity. Unity. Okay? At yan din yung great advertisement. Ito rin po yung magandang patotoo, no? Na binanggit ng Panginoon.
patungkol sa unity ng church. In John chapter 17:21, ano sabi ng Lord? That they may be in one. Upang sila maging isa. Mayroong unity. Okay. Pangalawa, bakit ito beautiful, ang unity? It is, una, it is God's, pangalawa, it is God's desire. Pangalawa, it is the delight. No? God's people delight in it. It is the delight of what? Oo, una, gusto ito ng Panginoon. Amen? Kaya ang kanyang prayer, anong prayer ng Lord? That they all may be what? One. Pangalawa, it is the delight of God's people. Kita niyo? Behold how good, how good and how beautiful or pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Amen? Amen? Pag sabing delight, kagalakan. Di mo, masaya sa church kapag may unity. Amen, Kristiyan? Masaya. Okay. Now, take it out. It is the desire of the Lord. Ano yung pangalawa? It is the delight of God's people. Kaya ang diablo, ayaw niya noon. Gagawa ang diablo ng parang talaga para ang church ng Lord ay mag-away-away. Okay? Ngayon, kung tayo ay aware sa ganitong bagay, may iwasan natin. Amen? May iwasan natin, ha? Okay. Tuwing meron tayong okasyon, gaya ng yung Christmas Fellowship, ano yung salumban? Evangelistic. Okay? At next year, March, ano pang meron sa March? Anniversary. O, di ba, ginagawa natin, nagugulupo-gulupo tayo. Di ba? Okay. Sa young people, andun si Justin. Sabi ko, Justin, advisor mo si Brother Alan. Sa young couple, adult naman, si Brother Boyet. At advisor, sila Brother Arnie, Brother Boyet, sila. Okay. Okay. Grupo-grupo tayo. Sa ganoon ay talagang maging maayos ang lahat. Ha? At natutuhan natin naman, di ba, na nalala niyo yung preaching mission ni Brother King about the unity. Alam niyo ba yun? Okay. Kasi madalas, ang ginagawa natin kapag tayo may mga okasyon, gaya nito, ganito, it's Christmas Fellowship. Sa young couple, anong sa atin? Iniho na pabo. Iniho ba? Lechon, di ba? Ang sa mga nanay, ano sa nanay? Gulay. Gulay ba? O sa young people? Ano sa young people? Di ba? Okay. Sa atin naman, lagi kong tinuturo sa inyo, pag may mga ganung mga bagay, no, tinuturo ko kayo na, siyempre, hindi lamang isa ang biglang magpapasya, di ba? Kundi may consultation. Amen? May consultation. Okay. May open naman tayo sa suggestion, di ba? Ganun tayo eh. Okay. Mag-suggest kayo. Alright. Hindi naman siyempre isa lang magkapasya, kundi talagang may suggestion. Anong suggestion nyo? Alright. Ngayon, kung anong mapagkaisahan, tapos. Amen? Pag naipagkaisahan na, napagkaisahan na. Sabi nga ni Brother, sabi ni Brother King, okay, ang mahalaga kung anong napagkaisahan. Naku niyo po ako? Gaano man kaganda ang ipinapalagay mong dapat. Pero kung anong napagkaisahan, yun ang napagkaisahan. Tama, hindi ba? Tandaan niyo lagi yun. Sa ganun pala, manatili yung unity sa ating church. Walang away-away. Kasi minsan, ang mahirap, nagaganap sa ibang church doon, no? Okay, may mga nag-suggest, pero mayroong nabuong isa lang, yung kanyang suggestion, hindi natanggap. Tumahimik siya, pero pagkatapos ng lahat ng meeting, daldal pa siya ng daldal sa iba. Ito maganda, ito maganda. No, tandaan niyo lagi kung anong napagkaisahan, yun ang napagkaisahan.
Okay? Gaano man kaganda yung inaakala mong maganda, kung hindi nang napagkaisan, hindi yun. Amen? Nakikinig kayo sa akin. Sa ganung paraan ay mapanatili natin yung unity among the brethren. Amen kayo saan? Yan po yun. Okay? Alright. Ano yung common sins among the Christian na inaiwasan natin? Number 1, inconsistency. Ano yung pangalawa? Immaturity. And panghuli, indifference. Indifference. Tingnan po. Revelation chapter 3, 14 hanggang 17. Revelation chapter 3, 14 hanggang 17. Andiyan na po kayo? Revelation 3, okay. 14 hanggang 16. Sabay-sabay po tayo. Ready? And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creations of God. Number 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of thy mouth. Sapagat hindi ka mainit, hindi ka rin malamig, iluluwa kita. Okay? Indifference. Indifference. The sin of indifference is one of the big sins. Bagamat ito po'y big sins sa gitna ng mga mananampalataya. Nakapaliwanag ba? Indifference. Listen, Christian, no? Okay, ang problema rito, itong kasalanan pong ito, madalas ay hindi po ito madaling ma-detect. Ulitin ko it is often not detected. Nakuha niyo po ako? The sin of indifference is, madalas what? It is not what? Sabi ko? It is often what? Madalas ito not detected. Alright? Madalas po ito, hindi alam, no? Hindi pansin nung Kristiyano, no? Na may gantong klase ng kasalanan. Anong kasalanan niya pagkalakas? Indifference. Okay? Alright. Hindi po ito nadedetect madalas nung nagkasala, nung may kasalanan. Okay? Bakit? Ang dahilan? Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Kaya lagi ang bukang bibig niya, okay lang ako. Alright? Now, listen, to be indifferent is having no particular interest. Ito po'y kawalang interest, kawalan ng compassion, at kawalan ng malasakit. Pakibasa nga. To be indifferent is having no particular what? Interest. Ano yung pangalawa? Compassion. Ano yung pangatlo? Unconcern. Okay? Wala siyang interest. Wala siyang awa. At wala siyang malasakit. Okay? Anong kasalanan po ito? Pakalakas nga. The sin of what? Alright. Now, ito po'y common. Alright. Pangkaraniwan na itong makikita at laganap ito sa maraming mga church ng Panginoon. Alright? Indifference. Ang term na ginamit naman sa Revelation is what? Lukewarm. Anong term ang ginamit sa Revelation? Lukewarm. Hindi mainit, hindi malamig. Okay? Now, paano mo ito ma-overcome? Kung ito'y nasa iyo, anong kailangan? Simple ang kailangan, tanggapin mo na ikaw ay lukewarm. Maliwanag ba? Tanggapin mo, aminin mo na meron kang gantong klaseng problema o kasalanan. You are lukewarm. Tingnan niyo po. Kung nandun pa kayo. Verse 17, makita mo, verse 17,
hindi niya ito pansin. Sapagkat ang sabi niya, sabi ng Lord, lukewarm ka. Okay, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Kita ang kanyang sarili. Alright? Akala lamang niya ang blessing ay nasa gold and silver lang. Pwede po yan? Akala niya blessing na to. No, I'm rich. Wala akong kailangan. No, sabi Lord, may kailangan ka, hubad ka sa paningin ko. You see, the sin of indifference. Alright? Okay. Now, anong consequence ng indifference? The church of Christ is suffer. Nagsasuffer ang church. Kapag itong sin ito ay laganap, nagsasuffer ang church ng Panginoon. The cause of Christ suffer. Amen, Christian? Amen? Yung isa nating mission tinutulungan, sabi ko, step ko na siya. Kasi parang 10 taon ko na siya sinusuportahan. Okay. Pero kanina, nag-ask kay Brother Noel, wala na ba akong darating? Hindi pa pala niya alam na tinigilan ko na siya. Nakikiusap. Matagal na simbahan. Kasi mapadala na rin ng kaunti kahit bukas. Okay, see? Isabihin, yung ating, para maliit lang yun kasi yung nakakatanggap siya 1,000 month. Tama, 1,000 month, di ba yun? Yung sa Nazarete. Sabihin, yung 1,000, malaking bagay na sa kanya. Anong problema niya? Ang problema nakita ko, laganap sa kanyang membership is what? Indifference. Okay? Huwag mangyari sa atin yun. Amen, Kisan? Huwag mangyari. Mahalaga na lahat ng ating miyembro may malasakit sa church. Amen? Mahalaga sa ating miyembro, huwag mo wala yung compassion sa mga unbeliever na patungong impyerno. Okay? Okay, pangalawang consequence, ibinubunga ng indifference what? Okay, souls slip into hell. Ang mga tao ay napupunta ng impyerno at maaring ang ilan dito ay mismong miyembro pa ng iyong sariling pamilya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maaring ang ilan dito ay mismong miyembro ng iyong pamilya. Alright? Kaya huwag umiral sa church itong kasalanan ito. Amen? Maliwanag ba? Huwag umiral. Huwag mawala ang compassion, huwag mawala yung interest, huwag mawala yung ating malasakit sa church at sa kaluluwa ng mga tao. Amen po ba? Okay? Nakaharap tayo sa ating mga sa mga okasyon ito. Okay? Kaya magbantay tayo sa ating sarili at magbantay tayo at manalangin tayo para sa ating church. Ha? Tayo po natin tumayo at tayo pinalangin. Dakilang Diyos, nawa po itong common sense na ito